3:51 ng madaling araw sa Belbek, Crimea. Boom! Ang bolang apoy na nagkakahalaga ng $300 milyong ay nagliwanag sa buong baybayin. Hindi lamang ito isang MiG-31. Ito ang mismong upuan ni Putin sa susunod na peace summit na naglaho sa usok. Sa loob ng 60 segundo, hindi lang binura ng Ukraine ang isang airfield. Binura nila ang leverage ng Russia laban sa kanluran. Ang kanilang invincible radar net ay naging tumpok na lamang ng nagbabagang bakal. At ang Kremlin ngayon ay opisyal nang lumilipad ng bulag. Alas 3 ng madaling araw ika, 18 ng Disyembre. Ang katimugang baybayin ng Ukraine ay mas madilim pa sa bulsa ng isang minero at sapat ang lamig para manginig ang kahit na sino. Dito naghahanda ang elite drone teams ng SBU Alpha para sa pinakamapangahas na operasyon ngayong taon. Hindi sila lumulunsad para lamang sa katuwaan. 96 na oras na nilang sinusubaybayan ang partikular na supply schedule ng Russia gamit ang satellite thermal feeds at local spotters. Kinumpirma ng intelligence ang nightmare scenario. Isang Russian MiG, 31 Foxhound ang nakaparada sa Belbek tarmac sa Crimea. Kasalukuyan itong kinakargahan ng high-octane fuel at hypersonic Kinzhal missiles para sa isang sunrise strike. Kung ang ibong iyon ay makalipad, isa itong direktang banta sa Kyiv. Isa itong malaking I-win button para i-blackmail ni Putin ang kanluran sa darating na peace summit. Ang problema, ang Belbek ay hindi isang open air market. Ito ay kuta na nagpoprotekta sa Sevastopol na binalot ng isang steel shield na nagpapagmukhang lemonade stand sa Fort Knox. Pinag-uusapan natin ang Nebo SBU radars na kayang makakita ng Sparrow mula sa layong 370 milya. Nariyan din ang S-400 missile batteries at Panzer S-2 units na nagbubuga ng bala at missile na parang Gatling gun na naka-steroids. Ang sagot ng Ukraine, isang fleet ng FP2 Firepoint drones. Ito ay mga fixed-wing Predators na may dalang 110-pound tandem charge warheads. Para makaligtas, kailangang lumipad ng mga ito ng 150 milya sa loob ng hostile territory. Dapat silang manatiling mas mababa sa 100 talampakan sa ibabaw ng dagat upang manatiling undetected ng radar. Ito ay isang 150 milyang high wire arc kung saan ang isang maling liko ay nangangahulog ang kabiguan. Napakataas ng stakes at ang oras ay opisyal ng tumatakbo. Alas 3:15 ng madaling araw narating ng mga FP2 drone ang baybayin ng Crimea. Dito na nagsimula ang tunay na tensyon sa operasyon. Hindi lang sila basta lumilipad. Gumagawa sila ng nap of the earth maneuvers. Bumabagtas sila sa mga lambak sa bilis na 140 mile per hour. Niyayakap nila ang mabatong lupain ng napakahigpit. Ang mga bundok ng Crimea ay nagsisilbing pisikal na pader sa pagitan ng mga drone at ng mga Russian radar waves. Sa larangang ito tinatawag itong terrain masking. Para itong isang football team na gumagawa ng silent no-huddle offense sa gitna ng isang blizzard. Alam ng depensa na may darating ngunit hindi nila makita ang mga jersey numbers. Ang mga drone ay dumadaos-dos na parang mga multo sa dilim patungo sa puso ng kaaway. Samantala sa loob ng Climate Control Command Bunker sa Belbek kampante ang mga Russian radar operators. Isang major ang nakaupo doon habang humihigop ng mainit na tsaa, nakatitig sa mga konsol ng Nebo SBU. Ang VHF band monster na ito ang itinuturing na stealth killer. Kayang-kaya nitong sumubaybay ng 300 targets ng sabay-sabay sa loob ng napakalawak na radius. Tiningnan niya ang kanyang malinis na screen at ngumisi. Sa pag-aakalang ang kanilang steel shield ay hindi kailanman matitibag. Sa malapit ang mga crew ng Panzer S2 ay nakahiga lamang sa kanilang mga sasakyan. Ang kanilang mga magazine ay puno ng 57E6 missiles. Handa sa isang laban na akala nila ay kasing dali lang ng pagpalo ng langaw. Alas 3:20 ng madaling araw sinimulan ng SBU Alpha Team ang operasyong Hounds of Hades. 20 Gerber drones na gawa sa plywood at foam ay biglang lumitaw sa radar horizon ng Russia. Huwag kayong magpaloko sa murang materyales nito. Ang mga Gerbera na ito ay mayroong Lüneburg lenses, maliliit na spears na nagpapalakas ng radar waves. Para sa isang Russian operator, ang isang $2,000 na piraso ng foam ay mukhang isang $100 milyong na B
52 bomber. Hinati ng mga Ukrainian pilots sa mga decoys na ito sa 4 na grupo para lituhin ang kalaban. Sa Belbek Command Center, tapos na ang pag-inom ng tsaa. Ang radar screen ng Major ay biglang napuno ng mukhang isang dambuhalang multi-vector cruise missile strike. Hindi siya nag-atubili dahil kailangang kumilos agad. Inutusan niya ang isang full spectrum defensive response mula sa lahat ng unit. 6 na Pansir S1 at S2 batteries ang sabay-sabay na nagpaputok. Bawat pansir ay naglunsad ng 257 E6 missiles sa mabilis na pagkakasunod-sunod sa bilis na Mach 3. Kasabay nito 2 Su. 35 fighters ang mabilis na lumipad mula sa runway. Ang kanilang mga afterburners ay nagliwanag sa mga burol habang hinahabol ang mga multo gamit ang R-77,001 missiles. Sa loob ng ilang minuto, tila nananalo ang Russia sa labanang ito. Ang kanilang 30mm autocannons ay nilalamon ang langit, nagbubuga ng 4,500 rounds kada minuto. Pinapabagsak nila ang mga harbera sa langit kaliwat kanan. Ang mga Russian crew ay nagdiriwang kumbinsido na nailigtas nila ang airfield mula sa pagkawasak. Gayunpaman, ang dami ng reaksyong ito ay siya mismong gusto ng Ukraine. Habang lalong nagpapaputok ang mga Russian, lalo nilang binubulag ang kanilang sarili. Ang langit ay napuno na ng mga nasusunog na labi ng plywood at foam. Dahil dito, ang sarili nilang radar ay nagkaroon ng matinding interference. Pagkatapos, isang matalas na mata na Russian operator ang nakakita ng isang mababang hugis. Isa ito sa mga totoong FP2 strike drones na lumilipad lamang ng 40 talampakan sa itaas ng mga hangar. Iniwasan niya ang jammed radar at mano-manong itinuon ang kanyang 30mm cannons. Nagsimulang gumuhit ang mga tracer bullets. Ilang pulgada lang ang layo mula sa drone. Sa Ukrainian Command Center, mabilis ang tibok ng puso ng operator. Bigla niyang hinila ang controller, pinilit ang drone sa isang desperadong 4G turn na muntik nang sumagi sa poste. Gumewang ang drone, ngunit nanatili itong lumilipad patungo sa target. Ang depensa ng Russia ay nahaharap na sa isang critical na bottleneck sa sandaling ito. Ang mga pansir system na iyon ay mayroon lamang 12 missiles sa kanilang mga rails. Para kargahan ulit ang mga ito, kailangan mo ng 15 minuto ng katahimikan, oras na wala ang mga Russian. Inubos nila ang kanilang buong magazine sa mga hamak na foam decoys. Ang mga empty lights sa panzer consoles ay nagsimulang kumislap na parang sign ng isang murang motel. Ang steel shield ay opisyal ng bagsak. Ang mga tunay na Firepoint Predators ay wala pang 60 segundo ang layo mula sa runway. Alas 3:30 ng madaling araw, ang atmosfera sa Belbek ay nagbago patungo sa purong panik. Nagtanto na rin ang Russian Major na plywood lamang ang kanilang mga pinabagsak. Tiningnan niya ang kanyang backup thermal sensors at nakita ang totoong bangungot. 15 FP2 strike drones ang dumadaan sa tarmac sa bilis na 160 mile per hour. Ang target ay isang MiG-21 Foxhound na nakaparada sa hot pit. Nakalubog ito sa isang delikadong sitwasyon habang nakakabit sa isang fuel truck. Ang high-octane kerosene ay ibinubuhos sa mga tangke nito sa bilis na 500 gallons kada minuto. Ang ground crew ay gumagawa ng isang suicidal na risk. Ikinakabit ang isang 400-pound Kinsal missile habang nagre-refuel. Dahil ang mga makina ng MiG ay naka-idle, ito ay naging isang higanting bomba na nakapako sa lupa. Hindi ito makakataksi at lalong hindi makakapagtago mula sa mga drone. Dahil wala na mga panzer missiles, bawat sundalo sa base ay kumuha ng kung anumang baril ang mayroon sila. Ito na ang huling depensa ng Belbek Ground Defense. Isang swerting putok mula sa 30mm cannon ang tumama sa pakpak ng isang drone. Naputol ang carbon fiber nito at sumabog ang drone bago pa marating ang runway. Isang Russian paratrooper sa bubong naman ang nakapag-lock gamit ang kanyang igla. Tinamaan ang pangalawang drone at agad itong naglaho sa isang pagsabog. Sa loob ng Ukrainian Command Center, 150 milya ang layo, nakita nilang nauubos ang kanilang formation. Agad nag-utos ang commander break formation. Execute the triple wave saturation. Dito na nagbago ang takbo ng laban. Ang natitirang 12 drones ay naghiwa-hiwalay. Ang unang wave ay lumipad ng mataas upang maging pain para sa mga gunners sa ibaba, habang abala ang mga Russian sa pagbaril sa itaas. Ang second wave
ay bumaba sa 20 talampakan lamang. Ginagamit nila ang mga nakaparadang eroplano bilang mga kalasag upang makalusot. Sa hotpit ang MiG-31 Fox Hound ay nananatiling trap habang ang winch ng missile ay na-stuck. Ang armas na dapat ay wawasak ng mga lungsod ay naging isang anchor na pumipigil sa jet na makatakas. Nang makita ng fuel crew ang ikatlong wave na wala ang kanilang poise at hinugod ang mga hoses. Libo-libong galon ng kerosene ang nagsimulang kumalat sa tarmac na lumikha ng lawa ng gasolina sa ilalim ng jet. Ang huling wave ng mga FP2 Predators ay nasa loob na ng inner circle. 2 na lang ang natira at ang primary strike drone ay naglock na sa fuel truck pump. 5 yarda na lang. Nakikita na ng operator ang bawat tornilyo sa fuel truck. Itinuon niya ito sa mismong bahagi kung saan ang hose ay pumapasok sa intake ng MiG. Impact sa 31. Impact. Ang 110-pound charge ay bumaon sa fuel truck at sa katawan ng MiG-31. Sa isang microsecond, ang malakas na daloy ng gasolina ay sinalubong ng isang supersonic explosion. Ang unang blast ay isang orange na fireball na may init na 4,000 degrees Fahrenheit. Ngunit ang tunay na bangungot para sa Moscow ay ang secondary explosion. Ang Kinzhal missile sa ilalim ng MiG ay sumabog na bumasag sa bawat bintana sa loob ng 5 milya. Ang pagsabog na ito ay lumikha ng vortex ng superheated debris at metallic smoke. Dahil dito ang Nebo SVU radar ng Putin ay biglang nagkaroon ng digital heart attack. Ang screen ay naging puro white noise na lamang habang sinusubukang i-process ang dami ng debris. Sa sandaling iyon ng pagkabulag ang mga natitirang drone ng Ukraine ay sumalakay na sa mga radar. Isang drone ang tumama sa antena array ng Nebo SVU habang ang isa ay tumama sa S-400 radar. Ngayon ang pinaka-advanced na sensor ng Russia ay naging tumpok na lamang ng bakal. Ang mat ng disaster na ito ay napaka-brutal para sa Kremlin. Sa halagang $120,000 na halaga ng drones, binura ng Ukraine ang $300 milyong na assets. Ngunit ang tunay na damage ay ang butas na nalikha sa steel shield ng Crimea. Ang Belbek ang mata na nagpoprotekta sa Sebastopol at sa buong Black Sea Fleet. Ngayon nahaharap ang Moscow sa dilema. Iiwan pa nilang vulnerable ang Crimea o maglilipat sila ng air defense mula sa front lines upang ayusin ang butas na ito. Hindi lang nanalo sa laban ng Ukraine. Pinilit nila si Putin sa isang checkmate. Napatunayan nila na ang diskarte at tapang ay kayang tumalo sa bilyon-bilyong halaga ng teknolohiya. Kaya mga kaibigan, ano ang sa tingin ninyo? Kung kayo ang commander, ano ang isusunod ninyong target ngayong bulag na ang Crimea? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Manatiling mapagmatyag. Paalam sa ngayon.